Sa episode ngayong gabi, babalikan natin ang dalawang nakakakilabot na kwento mula sa Asya. Mga kwentong nananatili kahit matagal nang patay ang ilaw. Ang una ay dadalhin tayo sa labas ng Tokyo kung saan ang isang summer trip ng isang pamilya ay naging mas madilim kaysa sa kaya ng imahinasyon. Isang simpleng pagliko papunta sa isang munting lodge sa probinsya ang naghilamos bilang bangungot na hindi kailanman tuluyang nakaligtasan ng pamilyang iyon. Tahimik ang lodge, nakasingit sa dulo ng bayan. Ang mga bintana nito'y nakatanaw sa isang lumang sementeryo. Para sa karamihan ng manlalakbay, pahingahan lang ito para sa magdamag. Pero para sa pamilyang ito, naging entabladong sumusubok sa bait at paliwanag. Sa unang gabing iyon, may lumitaw na hindi dapat naroon. Isang anino, isang presensya, isang lilim ng dalamhating masyadong mabigat para pasanin ng pusong tao. Ipinagkibit balikat ng mga magulang. Inakalang panlilinlang ng pagod na mata. Lumipas lang daw. Ngunit malinaw na naaalala ng anak ang nakita niya. Isang dalagitang nakaputi, nakatayo sa tabi ng isang lapida. Tahimik na umiiyak. Walang tunog, hindi gumagalaw. Para bang naghihintay sa isang hindi na babalik. Simula lang yun. Dahil ang kasunod ay lalamon sa buong pamilya, lalo na sa kanilang anak na babae. Planado ng simple ang tag-init. Tahimik na pagtakas mula sa ingay ng syudad. Pagkakataon para magsama-sama bago bumalik ang gulo ng trabaho at paaralan. Pero hindi kailanman nananatili ang plano sa harap ng realidad. Nasira sa huling sandali ang reservation nila sa Tokyo. At matapos ang maghapong biyahe, pagod na pagod silang naghahanap ng matutuluyan. Doon nila natisod ang maliit na lodge sa labas ng syudad, higit na kamukha ng matandang bahay pamilya kaysa negosyo. Gabi na. Nawala na ang mga neon ng Tokyo, kapalit ang tahimik na mga kalsada at ugong ng mga kuliglig sa mainit na hangin. Nakaramdam ng ginhawa ang ama nang maiparada ang kotse sa batong daanan. Bubong lang kahit pansamantala. Sapat na para kumalma. Ang ina, pagod at sabik makapagpahinga, agad na pinapasok ang mga bata. May lumang kariktan ang gusaling kahoy. Amoy banayad na tatami at insenso ang pasilyo. Parang nanikit na sa pader, matapos sunugin ng ilang dekada. May kupas na parol na papel sa pasukan, marahang umiindayog sa ihip ng hangin. Inihatid sila sa silid ng tagapangalaga ng lodge, isang matandang lalaking ang ngiti ay hindi umaabot sa mga mata. Payak at tradisyonal ang kwarto, mga sliding na shoji at mababang mesang kahoy sa gitna. 2 futon ang nakalatag sa tatami. May pangatlo pang maayos na nakatiklop sa sulok. Isang bintana ang nangingibabaw sa malayong pader. May kurtinang tila mas matanda pa sa mga bata. Mula roon, tanaw ang lumang sementeryo. Mga hilera ng lapidang wari ang sipagod ng mga bantay sa mapusyaw na liwanag ng buwan. Dumikit sa salamin ang dalaga. Wala pang 15 taon. Nasinghot niya ang amoy at napakunot ang ilong pero di nagsalita. Ang nakababatang kapatid na lalaki, hindi mapakali. Ginawang laro ang pagsarabukas ng mga pinto. Tawa sa kalantog na tunog. Pinatahimik sila ng ina at inutusan ng maghanda para matulog. Pero ang ama, nanatili sa bintana, nakatitig sa sementeryo. May kakaiba siyang naramdaman doon. Bagaman di niya maipaliwanag. Mabilis lumalim ang gabi. Tumigil sa ingay ang paligid. Kuliglig na lang at paminsang tahol ng asong gala. Bumigat ang silid habang nahihiga ang pamilya, hindi dahil sa pagod, kundi sa kung anong hindi nakikita na humahaplos sa gilid ng isip. Tila tumigil huminga ang hangin mismo. Para sa mga bata, dapat sana'y pakikipagsapalaran ang biyahe, pamilyang bakasyon. Pero habang lumalapot ang dilim at humahaba ang oras, kinurot ang dalaga ng kaba.
Bumabalik-balik ang tingin niya sa bintana, sa mga anyo ng lapida na parang gumagalaw sa liwanag ng buwan. Nagtaka kung nadarama rin ng iba ang pagkailang. Napansin din kaya nila nakakaibang tahimik ang lodge para sa isang gusaling may mga bisita raw. Walang yabag sa pasilyo, walang bulungan mula sa katabing kwarto. Katahimikan lang. Pinakalma sila ng mga magulang. Bukas babalik na sa syudad, pasalagpas lang itong gabing ito. Pero hindi niya maalis ang pakiramdam na may nakatingin sa kanila. Na hindi lang himlayan ng sementeryo, kundi hintayan. Nang antukin ng pamilya, nakasiksik na sa dibdib ng dalaga ang pangamba. Hindi niya ito maipangalan, hindi maipaliwanag. Pero sigurado siya sa isa, may mali sa lugar na ito. At sa pagtakbo ng oras, malalaman niyang gaano ito kamali. Lumipas ang unang gabi sa balisang katahimikan. Sumilip ang araw sa shoji, gumuhit ng gintong linya sa tatami. Mabagal bumangon ang pamilya. Sa bulwagan, inihain ng almusal, kanin, inihaw na isda, miso. Tahimik na gumagalaw ang tagapangalaga at kapuna-punang wala talagang ibang bisita. Medyo tumagal ang tingin niya sa mga bata bago muling nag-asikaso. Nagkunwaring normal ang mga magulang. Nag-usap tungkol sa pagbalik sa syudad kinagabihan para makahanap ng maayos na hotel. Pero ang dalaga, lutang. Tingin niya'y laging humahablot, pabalik sa bintana. Sa sementeryong nilalamon ng hamog. Parang may gumalaw sa pagitan ng mga lapida. Isang mapusyaw laban sa abong bato. Pagkakindat niya, naglaho. Kinagabihan, matapos gumalagal sa karatig na kalsada, bumalik sila sa lodge. Mabilis lumubog ang araw. Muli na namang naligo sa anino ang sementeryo. Ipinatong ng dalaga ang noo sa salamin. Pinahiran ng hininga ang bintana. Doon niya ito nakita. Isang dalaga. Nakatayo sa tabi ng pinakalumang lapida. Waring kasing edad lang, 16. Nakaputing bestida, bahagyang umuunday sa hangin kahit walang simoy. Nakayuko ang mukha, natatakpan ng mahabang buhok, tahimik na umiiyak, balikat na mahinang gumagalaw. Walang tunog, walang hikbi. Tanging pagyanig ng isang nawalang kaluluwa. Bumilis ang tibok ng puso ng dalaga. Pabulong niyang tinawag ang mga magulang. Mabilis silang lumapit, tumingin sa balikat niya. Pero pagdating nila, wala na ang figura. Nilamon ng gabi. Napakunot ang ama, pinagsawalang bahala. Ngumiting pagod ang ina, aninong paningin lang daw. Pero alam ng dalaga ang nakita niya. Masyadong malinaw ang guhit ng katawan. Hindi iyon ilusyon. Habang sinusubukang matulog ang pamilya, hindi mawala sa isip ng dalaga ang figura. Paulit-ulit ang sulyap sa bintana. Kumakabog ang dibdib sa bawat kisap ng galaw sa labas. Minsan, nasilip niyang nakatayo uli ang dalaga sa mas malayong bahagi. Nakaputi, nakayuko, bahagyang kumikislap sa ilalim ng buwan. Mahirap at huli dumating ang antok. Sa kalaliman ng gabi, bigla siyang nagising. Madilim ang kwarto, mabigat ang hininga, tumigil ang mga kuliglig. Kakaibang katahimikan, parang pinatay ang mundo. Dahan-dahan siyang tumingin. Ang kapatid na babae niya'y nasa bintana. Hindi nakatayo ng normal, nakapirmi. Tuwid ang likod, nakalaylay ang mga kamay. Nakatingala na parabang tuwirang tumititig sa langit. Nakadilat ang mga mata. Salaming sumasalamin sa buwan. Mababaw ang hininga. Matulis, punit. Parabang masakit huminga. Mabilis na bumangon ang dalaga. Mahinang tinawag ang pangalan ng kapatid. Saka mas malakas. Walang tugon. Nikislot. Parang ginaposas ng di nakikitang kamay. Sumisirit ang takot. Hinawakan niya ang braso. Unay marahan, saka mas madiin. Pero nanigas ang katawan. Muli niyang tinawag, nanginginig ang tinig, hanggang sa magising ang mga magulang. Paglapit nila, kumurap ang kapatid, tumingala, at malamig na nagtanong,
kung bakit sila maingay. Napagalitan ang dalaga, pinapasobra ang imahinasyon. Huwag daw patabla ng sementeryo. Naglalakad tulog lang ang kapatid. Mabilis na isinantabi, bumalik sa puton. Pero hindi matahimik ang dalaga. Pinagmasdan niya ang kapatid ng ilang oras. Hindi kumikilos, blangkong mukha. Namstak sa isip ng dalaga ang mga matang iyon. Malaki at hungkag. Tila nakatingin sa isang bagay na lampas sa buhay. Iyon ang unang bitak sa dati karaniwang biyahe. At kahit walang naniniwala, alam ng dalaga, may humahawak mula sa bintana. May kung anong galing sementeryo ang nakalusot na sa loob. Sumunod na umaga, tahimik na nakakabagabag. Inasahan ng dalaga, natatawa ang kapatid tungkol sa nangyari. Panaginip lang. Pero mas naging tahimik ito. Kumikilos na parang walang sigla. Itinutulak lang ang pagkain. Wala ring kain. Nakapako ang tingin sa kahoy na sahig. Para bang may sikreto roon. Nang tanungin kung may sakit, umiling lang. Pinagmasdan siya ng dalaga. Mas maputla ang kapatid. Nawala ang dati niyang init. Bahagyang kumikilos ang labi. Parang may ibinubulong. Ngunit walang tunog. Nang yumuko ang dalaga para pakinggan. Biglang itinaas ng kapatid ang ulo. Nakatitig. Hindi kumukurap. Walang pagkilala. Sandali, parang hindi kapatid ang kaharap. Kundi may ibang nilalang na nakasuot ng balat niya. Kinahapunan, naglakad-lakad ang pamilya. Sumunod ng malapit ang dalaga sa kapatid. Hindi mapakali sa bawat mabagal at saliwang hakbang nito. Tumigil sila sa isang maliit na dambana sa gilid ng kalsada. May dumaan na babaeng nakakimono. Napatingin sa kapatid. Nanigas ang muka, namutla, at may ibinulong. Gumawa ng maliit na tanda gamit ang mga daliri. Parang nagtataboy ng masama. At mabilis na umalis. Nakita iyon ng dalaga at sinikmura ang kaba. Hindi iyon tanda ng kabutihan. Takot iyon. Para sa kapatid niya. Kinagabihan, mas bumigat ang hangin sa lodge. Napagod na sa tensyon ang mga magulang at pinagalitan muli ang dalaga. Huwag takutin ng kapatid. Pero hindi siya nagkukwento. Inilalarawan lang niya ang totoo. Ang bigat na pumipisil sa dibdib kada oras. Pagbagsak ng gabi, mas malakas ang ikalawang pangyayari. Nagising ang dalaga sa bulong. Akala niya ay hangin sa shoji. Pero nang umupo siya, galing sa loob ng silid ang tunog. Mababang, mumunting tinig na tila. Maraming boses na sabay-sabay na pabulong. Tumingin siya sa futon ng kapatid. Nakaupo ito sa dilim. Mabilis ang galaw ng labi. Hingal na parang may kinakausap na hindi nakikita. Hindi tugma sa boses niya ang mga tinig. Mas malalim, mas matanda. May kakaibang himig na nagpataas ng balahibo ng dalaga. Gulantang niyang ginising ang mga magulang. Pero pag upo nila, wala na ang mga tinig. Nakahiga na ang kapatid. Parang walang nangyari. Nagalit ang ama. Sobra ang imahinasyon. Pinapakalma ng ina ang dalaga. Pero may halong inis. Paranoia lang, sabi nila. At saka may kumatok sa shoji. Mabagal, tumpak. 3 maririnig na katok. Namutla ang lahat. Unang kumilos ang ama. Binuksan ang pinto. Nasa pasilyo ang tagapangalaga. Maputla. Nanginginig ang kamay. May hawak na bungkos ng insenso. Hindi pumasok. Iniwan sa sahig ang mga patpat at pabulong na sindihan ninyo ngayong gabi. Huwag buksan ang bintana. Hindi na nagpaliwanag. Naglakad palayo. Kumakawala ang yabag sa dilim. Umismid ang ama. Pamahiin. Ipinagwalang bahala ang insenso. Pero ang dalaga kinilabutan. Hindi pa alala iyon, kundi babala. Takot ang nasa mata ng matanda. Paglingon niya sa kapatid, nakadilat ang mga mata nito. Tuwirang nakatingin sa bintana. Sumandal ang liwanag ng buwan sa mukha niya. At sandaling-sandali, parang ibang refleksyon ang bumalik. Hindi mukha ng kapatid, kundi ng dalagitang umiiyak sa sementeryo. Lumalakas ang kung anumang nagsimula noong unang gabi. At kahit walang umaamin,
Alam ng dalaga ang totoo. May lumalapit bawat oras, pasiksik sa buhay nila. Ginagawang pinto ang kanyang kapatid. Bumagsak ang gabi na parang dumagan sa pader. Hindi mapakali ang dalaga. Nanginginig ang alaala ng kamay ng tagapangalaga at ng insenso. Umiikot sa isip ang tawa ng ama. Ngunit sinasabi ng sikmura niyang seryoso ang babala. Maling-mali ang hangin. Mas makapal. Parang may sigaw na halos marinig. Nakahiga ang kapatid. Sobrang tahimik. Pinilit ng dalaga ang sarili. Baka imahinasyon lang. Pero mababaw ang paghinga ng kapatid. Kumikilos ang labi na parang may salitang hindi makalabas. Paminsan-minsay kumikislot ang daliri. Paunti-unting tumitigas ang sikmura ng dalaga. Dumating ang tunog. Unay mahinang kaskas, parang kuko sa kahoy ng bintana. Mabagal, sinasadya. Umupo ang dalaga. Niyakap ang kumot sa dibdib. Umulit, mas malakas, kumikiskis sa salamin. Nakatitig siya sa bintana. Kumislot ang kurtina, gayong nakasarado ang bintana. At biglang umupo ang kapatid. Matigas, hindi natural. Para bang hinihila ng pisi. Nakadilat ang mga mata. Sumasalamin ang buwan. Dahan-dahang humarap sa bintana. Tila sumasagot sa tawag na sila lang ang nakaririnig. Mahinang tinawag ng dalaga ang pangalan. Walang sagot. Tumayo ang kapatid, papet, papunta sa bintana. Sumalubong ang dalaga, hinawakan ang braso. At nanlamig ang hininga. Yelong lamig, hindi lamig ng gabi, kundi niyebeng hindi para sa may buhay. Biglang tumingin ang kapatid at unang beses, nasilayan niya ng malinaw ang mukha. Mukha ng kapatid, pero hindi siya. Sobrang dilim ng mga mata. Walang naiwang puti. Ngumingiti ang labi. Baluktot, lampas normal. Nagpapakitang matutulis ang ngipin sa dilim. Nang nagsalita, hindi iyong boses niya, kundi koro ng mga bulong. Patong-patong. Umaalon na parang dasal. Nakita mo siya, his ng mga tinig. Umiiyak siya dahil walang nakikinig. Walang naniniwala. Umatras ang dalaga, nanginginig, nagigising ang mga magulang. Pagtapat nila, nakadikit na ang noo ng kapatid sa salamin. Lumakas ang kaskas. Hindi na mula sa labas. Mula sa loob. Umiikot, sumusunod sa pader na kahoy. Para bang kinakamot ng di nakikitang kamay ang hibla ng kahoy. Nagmura ang ama, dinampot ang insenso. Kinindatan ng apoy ang dulo. Nanginginig ang daliri. Umakyat ang usok. Pumilipit na maliliit na alon, amoy lupa. Doon nagbago ang lahat. Sumambulat ang sigaw ng kapatid. Pumunit ng katahimikan. Bumagsak siya sa tuhod. Hawak ang ulo. Nagwawala na parang may gustong kumalas mula sa loob. Ang boses niya, sigaw, iyak, tawa, sabay-sabay. Tunog na parang higit sa iisang nilalang ang dumaraan sa lalamunan. Napatigil ang mga magulang. Gumuho ang pagdududa. Sumasampa ang ina. Pero hinila siya ng dalaga. Takot sa kung ano ang naging kapatid. Itinaas ng ama ang insenso. Pinaliligiran ng usok ang katawan. Sa bawat pihit ng usok, lumalakas ang pangingisay. Lumalambitin ang katawan sa imposibleng anggulo. Sumisigaw ng mababa at malupit ang bibig. Sumiksik ang dalaga sa sulok. Nanilisik ang mata sa takot. Hindi ito panaginip. Nakapasok na ang dalagang mula sa sementeryo. Ginawang sisidlan ng kapatid. Kumalampag ang shoji, kusang bumukas. Nakanganga ang pasilyo, mas malamig kaysa gabi. At sa bungad, nandoon siya. Ang dalagang nakaputi. Buhok na tabing, maputlang mukha, may luha. Hindi gumagalaw. Nakatitig lang. Mga matang hungkag at walang hanggan. Lalong lumakas ang sigaw ng kapatid. Parang sumisipsip ng lakas mula sa presensya. Hirap huminga ang dalaga. Nagdidilim ang paligid. Humahaba ang aninong parang daliri. Ang usok ng insenso. Hindi na maamong pumupulupot, kundi parang hinahampas ng di nakikitang bagyo. Sumulpot ang tagapangalaga, may bungkos ng agimat at isang baston. Maputla,
pero matining ang tinig. Sumigaw ng mga salitang di naintindihan. Isinaboy ang mga papel na talisman sa paligid ng kapatid. Dumikit ang mga ito na parang may magnet, bahagyang kumikislap. Lalo pang napasigaw ang kapatid, kinakamot ang balat, pilit na lumalabas sa bilog. Tumitig sa dalaga, itim na walang hanggan, at sa isang tibok ng puso, dalawang mukha ang kumislap. Ang kapatid at ang umiyak na dalaga. Nanlamig ang dugo ng dalaga. Hindi na kwarto ang kwarto. Larangan na ng buhay at patay. Kumapal ang usok. Lumakas ang mga tinig hanggang sa di na niya alam kung saan nagtatapos ang kapatid at nagsisimula ang espiritu. Gumuho ang lahat ng alam niya. Isang katotohanan lang ang kapit niya mula pa noong simula. Inaalihan ang kapatid. At hindi na iyon maikakaila. Umuugong ang tainga ng dalaga sa alingaw-ngaw ng mga sigaw. Kumakapit sa lalamunan ang amoy ng insenso. Pumapaimbabaw ang tinig ng tagapangalaga. Matulis mariin, bawat pantig ay parang kumikirot sa pader. Sa wakas, humina ang pangingisay. Bumagsak ang kapatid sa tatami, nanginginig, nanlalambot, pawisang-pawisan, maputla. Nagdurugo ang labi sa pagkakakagat. Sumugod ang mga magulang, bakas ang sindak at paniniwala sa mukha. Hinawakan ng ina ang kamay ng anak. Paulit-ulit ang pangalan. Parang sa pagbigkas ay maibabalik. Itinaas ng tagapangalaga ang palad. Pinahinto sila. Nakapako ang tingin niya sa dalaga. Sanay na takot. Para bang nakita na niya ito dati. May pabulong na huling parirala. Saka ibinaba ang baston. Sandali, tahimik ang silid. Pagkatapos, tumingin siya sa pamilya. Mahigpit ang mukha sa takot, ngunit may halong awa. Una niyang tinitigan ang dalaga. Ang unang nakakita. Tama ka, marahan niyang sabi. Hindi ligtas ang lugar na ito para sa kapatid mo. Kailanman hindi. Sumingasing ang ama, pilit kumakapit sa lohika. Ano yung ginawa mo sa anak ko? Basag ang tinig. Hindi na tinag ang matanda. Tinulak ko pabalik para hindi na siya makakuha pa. Pero ang espiritong ito, hindi ito pag-alagala, nakagapos. At ang kapatid mo, pinili siya. Sumikip ang sikmura ng dalaga. Pinili, para saan? Tumingin ang matanda sa bintana. Nakabuka ang kortina. Sa labas, walang katapusang lapida sa ilalim ng buwan. May dalagang nananatili rito. Anya, mababa ang boses. Maagang namatay. Sabi ng ilan, kusa. Sabi ng iba, iniwan. Hindi mahalaga kung alin ang totoo. Inilibing siya rito. Nakalimutan. Naging ligaw na espiritu. Naghihintay. Laging naghihintay. Sa isang taong makapapasan ng kanyang sakit. Bumalik sa isip ng dalaga ang unang gabi. Ang figurang umiiyak sa tabi ng bato. Nagtugma ang mga piraso. Ang pagkakapirmi ng kapatid sa bintana. Ang mga bulong sa dilim. Ang tanda ng estrangherang babae sa lansangan. Hindi iyon tsamba. Pinili ng espiritu ang kapatid. Sa sandaling tumapak sila sa lodge. Umiling ang ina. Mariin, yakap ang anak. Hindi kalokohan. Sakit lang siya. Kailangan natin ng ospital. Hindi. Putol ang salita ng muling mangisay ang anak. Matinding panginginig. Tumama ang ulo sa sahig. Bumuka ang mga mata. Hindi na kanya. Itim, hungkag, walang hanggan. Bahagyang ngumiti ang labi. Nakakatindig balahibo. At nang magsalita, hindi boses niya. Mag-isa siya. Bulong ng espiritu sa pamamagitan niya. Walang nakinig. Walang naniwala. At ngayon, akin na siya. Lalong lumamig ang hangin. Parang nagbabaga sa lamig ang tatami. Umatras ang mga magulang. Tuluyang nabasag ang pagdududa. Lumingon ang ama sa tagapangalaga. Umiiyak ang tinig. Ano yung gagawin namin? Paano ito titigil? Umiling ang matanda. Walang pagtigil sa gusto niya. Tanging pakikipagkasundo. Kailangan siyang palayain. O kukunin niya ang nais niya. Ang anak ninyo ang sisidlan. Hanggat di siya napapalaya,
hindi siya bibitawan. Kumalabog ang puso ng dalaga. Bakit kami? Bakit dito? Pero sa kaibuturan, alam niya. Hindi aksidente ang unang pagpapakita. Naghahanap ang dalaga ng matang makakakita, taingang makakarinig. Paniniwalang magbibigay saysay. At nakita siya ng dalaga. Inabot ng matanda ang panibagong agimat, inihulog sa palad ng dalaga. Kung gusto mong iligtas siya, kailangan mong harapin. Pinili niya ang kapatid mo, pero napansin ka niya. Baka iyon lang ang dahilan kung bakit buhay pa kayo. Nanginig ang kamay ng dalaga. Umuugong sa isip ang mga salitang walang naniwala. May saysay na lahat. Ang bawat kakaiba, bawat babala, bawat bulong. Lahat nagdala sa sandaling ito. Hindi lang nanggugulo ang dalaga sa sementeryo. Naghahanap siya. Lumalawit ang dalamhati. Naging puot. Naghahanap ng sisidlang magdadala ng kwento. At sa kabila ng paliwanag, nakabitin pa rin ang pinakamabigat na tanong. Ang pagkilala ba'y pagpapalaya? O lalo lang silang ilulubog? Nauupos ang insenso. Umiikli ang usok. Pero hindi humuhupa ang lamig. Isang bagay lang ang sigurado. Nasa gilid sila ng bagay na hindi na mababawi. Naging manipis ang silid pagkatapos ng revelasyon. Para bang umurong ang pader at iniwang hungkag ang loob. Kapit ang mga magulang sa anak. Hingal, nanginginig. Nagmamadaling pinayuhan sila ng tagapangalaga. Huwag nang manatili pa isang gabi. Ilabas ninyo siya bago tuluyang magbigkis ang espiritu. Hindi na nag-aksaya ng oras ang ama. Nagimpake, nagkalat ang futon. Umiiyak ang ina habang karga ang anak na parang sanggol. Naiwan sandali ang dalaga. Isang huling tingin sa bintana. Naliligo sa pilak ang sementeryo. Unay akala niyang walang tao. Pero naroon siya. Ang dalagitang nakaputi, tahimik, nakatingala, mahabang buhok, na marahang umuuga kahit walang hangin. Ngayon, hindi siya umiiyak. Ngumingiti siya. Mahinang ngiting nagpais sa dibdib ng dalaga. Kumilos ang kapatid, mahina. At sa paos na tinig na hindi lubos kanya, bumulong ng mga salitang nagpako sa lahat. Susunod daw siya. Ibinaling ng pangalaga ang tingin sa sahig. Umiwas sa mata nila. Ipinahid ang huling agimat sa palad ng dalaga. Nagdasal at nagmamadaling pinaalis sila. Nagkandaugaga ang pamilya sa gabing walang kuliglig. Malamig ang hangin sa kabila ng tag-init. Nakatindig ang lodge sa dilim, anino ng lugar na hindi na nila babalikan. Tahimik ang biyahe. Umuugong ang makina sa makitid na kalsada, pabalik sa syudad. Sinilip ng dalaga ang kapatid sa likuran. Maputla, nakasandal sa balikat ng ina. Sandali, payapa, parang siya muli. Pero sa refleksyon ng bintana, may pangalawang mukha. Maputla. Hukay ang mata. Manipis ang ngiti. Pumikit ang dalaga. Mariing hinawakan ng agimat. Sumugat sa palad. Pinaniwalaan ng mga magulang na stress, pagod, kakaibang karamdaman. Pero alam niya ang totoo. Nahanap sila ng dalagang nakaputi. At hindi pa siya tapos. Nakakakilabot ang mga kwentong ganito dahil madaling burahin ang hangganan ng imahinasyon, paniniwala, at ng mas masahol pa. Sa Tokyo, bakasyon lang na naging bangungot. Isang espiritong sumuot sa lambong para umangkin ng buhay. Pero hindi laging tahimik ang pagsasanib. Minsan, kumakalat ito. Hindi lang iisa, kundi buong tahanan. Ang susunod nating kwento ay sa Taiwan. Isang pamilyang taga-Kaohsiung ang naniwalang sisidlan sila ng mga Diyos. Nagsimula sa babala ng anak, nauwi sa gutom, ritual, at kamatayang yumanig sa kapitbahayan. Banal ba? Kabaliwan? O mas madilim? Pumasok tayo sa bahay sa Kaohsiung. Noong kalagitnaan ng 2000s, buhay na buhay ang Kaohsiung. Ilaw ng night market, agos ng scooter, usok ng insenso mula sa templo. Ngunit sa isang tahimik na distrito, may bahay na iniiwasan ng lahat. Bahay kung saan naghalo ang Diyos, demonyo, at kabaliwan.
Ordinaryo ang pamilya sa tingin. Ama, ina, anak na lalaki, 2 babae. Hindi mayaman. Ngunit kagalang-galang, may maliit na tindahan at dumadalo sa pista ng templo. Ngunit sa loob, may gumagalaw na hindi ordinaryo. Nagsimula sa bunsong anak. Bagets, palatawa, prangka. Isang hapunan, natahimik siya. Nagbago ang tono, parang ibang tao. At sinabing, hindi na siya ang sarili. Inangkin niya si Neza, Diyos na mandirigma, tagapagtanggol ng kabataan at parusang masama. Buo ang loob, nakakakilabot. Saka ang babala, kung hindi agad uuwi ang nakatatanda ang kapatid, mamamatay siya. Nanginig ang pamilya, nasa malayo ang ate, nagtatrabaho para tumulong. At ang bantayog ng takot ay tumindig. Unay, binaliwala, kaartehan lang, sobra sa pagbasa ng kwento. Pero nanatili ang pangamba. Pagbalik ng ate, makalipas ang ilang araw, mas lalo pang tumindi. Nagbago rin siya. Una, bulong sa pagtulog. Hindi niya boses. Di nagtagal, parang may himig ang salita. Marahan, malambing. At inangkin si Guanyin, Diyosa ng awa. Nakaupo siya, nakapikit, nagdarasal sa tinig na parang luma. Nagitla ang mga magulang. Ang dating praktikal na anak, ngayoy parang sisidlan ng banal. Unti-unting nag-iba ang bahay. Kumakapit ang anino sa sulok. Bumigat ang amoy ng insenso. Napansin ng kapitbahay, di na lumalabas ang pamilya. Nakasara ang bintana kahit araw. Sa gabi, may dumaraang dasal. Minsan halakak o iyak para bang isinara ng bahay ang sarili sa mundo. Ang isang pagsasanib ay kumalat na parang lagnat. Inangkin ng ama ang pagiging Jade Emperor, ng ina, Queen Mother, ng anak na lalaki, buhay na Buddha. Bawat isa, may boses ng autoridad. Sa labas, kabaliwan yon. Sa loob, tungkuling banal. Pinili sila. Isinara ang pinto. Tinanggihan ang doktor at pari. Asin at kanin lang ang kinain. Paglilinis ng katawan. Patuloy ang galaw ng lungsod. Pero sa loob, may sinaunang sumisilang. Banal ba o masama? Walang makadesisyon. Alam lang nila. Dating ordinaryong pamilya, ngayon nakatingin sa bangin. Tahimik ang simula. Ipinagpatuloy ang gawain. Binubuksan pa ang tindahan paminsan-minsan. Pero sa loob, humihigpit ang lubid. Unay ang ate, panay ang transo. Dasal na mumunting bulong. Hanggang sa tuluyang sabihing, kasama ko si Guanyin, sisidlan ako. Nginig sa gradong tono. Unang komplikasyon. Nagising ang bunsong anak, sumisigaw. Parang may lumulusob na kaaway. Gusto nila ang ate, aniya. Kukunin siya. Pero poprotektahan ko. Nagwawala, pumuti ang mata, bumagsak, hingal, pawis. Lumamig ang bahay. Walang nagsalita. Sumunod na araw, lumala. Humahaba ang transo ng ate. Minsan ibang wika, minsan nanginginig na parang may pasang bigat. Sinasabing may bulong na gabay. Nang sumunod ang anak na lalaki. Unay nang aasar. Kalaunan siya naman. Ako ang buhay na Buddha. Saksi ako. Nagkatinginan ang magulang. Tahimik na paniniwala ang sumibol. Nagdikit ang kapitbahay. Nag-alok ng prutas at gamot. Pero sinarhan sila ng ama. Wala kaming kailangan. Ang Jade Emperor ang nagbibigay. Nanginig ang kamay niya habang isinasara ang pinto. Unang beses na natakot ang kapitbahay. Gabi-gabi, nagtipon ang pamilya sa sala. Makapal ang usok ng insenso. Bilog ang upo, pabulong na dasal. Itinaas ng ate ang kamay. Umaawit sa boses na hindi lubos kanya. Sumabay ang iba, paniniwalang nakakatakot. Dapat sana'y huminto ang mga magulang. Buksan ang pinto sa doktor at pari. Sa halip, sila man ay nadamay. Sinabi ng ina na naroroon ang Queen Mother. Sumisigaw ng sikreto ng langit. Ipumikit ang ama. Nagkakita ng Jade Emperor. Utos na paglilinis. Ang dating pangitain ay naging ulap ng unos. Wala pang dugo, pero kargado na ang hangin. Handa sa unang kidlat. Sinabi ng kapitbahay. Doon tumigil sa pagiging buhay ang bahay.
Nakasara ang bintana. Nakabarricade ang pinto. Sa gitna ng tag-init, dasal ang humalili sa kuliglig. Tumawid na mula sa kakaiba patungong delikado. Humaba ang araw sa loob ng bahay, mabigat. Tila bumagal ang oras sa kapal ng usok. Ang dating pira-pirasong pahayag ay naging realidad na salo-salo. Hindi na sila nagsasalita. Bilang sarili, namumuhay sila bilang Diyos. Umuugong ang bulungan sa kapitbahayan. Pagsasabay ng dasal, halakhak na nauuwi sa hiyaw, kalabog ng pinto. Sabi ng isang babae, nakita ang ina sa bintana, nakaluhod, umiindayog, nakataas ang kamay, nakakalat ang asin, hindi kumukurap. Parang wala sa mundong ito. Sa loob, sumiklab ang ikalawang kakaibang pangyayari. Ang ate, sisidlan daw ni Guanyin. Tumigil sa pagkain. Ilang araw, wala kundi asin at kanin. Pumutla, napunit ang labi, pero tuloy ang boses. Dumadaloy ang mga pahayag ng bagyo at anino. Nakakapanginig at nakapapako. Lalo lang nilang pinaniwalaan. Ang kapatid na lalaki, naghamot. Lumakas ang boses, sumasalungat sa ate. Kung sa awa ang ate, sa parusa naman siya. Kung umiiyak ang ate sa dalamhati, tawa siyang nagsasabing kailangan ang pagdurusa. Nagbanggaan ang sinasabing mga pangitain. Sigawan ng dasal. Nangangapa ang mga magulang. Lalong sumidhi ang takot. Ang bunso, si Neja, naglalakad buong gabi. Mumurahin ang mga kaaway na kumakamot sa pader. Pinaghahampas ang sahig. Walis ang sandata. Nagdurugo ang kamay sa sarili niyang kagat. Hindi na maikakaila ng kapitbahay. Nagtipon, magpupulis ba? Pari ba? Sabi ng ilan. Pagsapi, sabi ng iba, kabaliwan at gutom. Bago makapagpasya, dumagundong ang ama sa pasilyo. Nasa harap ninyo ang Jade Emperor. Huwag makialam. Natahimik ang lahat. Naalarma sa paniniwalang umaalab sa mga mata. Gabing iyon nagbigay babala ang ate. Boses na umalingaw-ngaw hanggang labas. May kukunin. Kailangan ng isang alay. Saka lamang masisiyahan ng langit. Nagtakbuhan ng kapitbahay. Laganap ang tsismis sa umaga. Nilamon na raw sila ng di maipaliwanag. Hindi na raw nagmamatyag ang mga Diyos. Kumakain na. Sa loob, lalo silang nagkulong. Tinanggihan ang tulong. Asin sa bungad, kanin sa sulok, insenso hanggang mangitim ang dingding. Ang bahay ay naging dambana, kulungan, at nakabitin ng sumpa. May kukunin. Sino? Sa puntong ito, hindi na bahay ang bahay. Nakatakip ang kortina, itinrap ang usok, ang sahig tadtad ng asin at kanin. Tumigil lang kumatok ang kapitbahay. Minsan nang sinubukan ng pulis, pinagsarhan ng ama. Sumigaw ng kasulatan hanggang maubos ang tinig. Sa loob, mas marahas ang ritual. Iisang araw ang umaabot sa magdamag. Ang ate, nakalupasay sa gitna. Payat, tuyong labi, walang humpay ang bulong. Minsan malalim, minsan matinig, parang koro. Sa tapat, ang kapatid na lalaki, namumula ang mata, nagahari ang tinig, sinisisi ang ate. Purifikasyon daw ay sakripisyo. Ang bunsong babae, umiikot, kinalabog ang pader. Dumadausdos ang katawan. Nakangiting baluktot ang bibig na hindi bagay sa kanyang kabataan. Matagal nang sumuko ang magulang. Yumuyuko ang ama sa bawat anak na parang Diyos. Ako ang Jade Emperor. Umiiyak ang ina. Yakap ang mangkok ng kanin, nagdadasal sa Queen Mother. Bawat hinga ay pagtalima sa paniniwalang bumabalot sa bahay. Dumating ang gabing sumabog ang lahat. Bumagsak ang ate sa gitna ng ritual. Tumigil ang lahat. Lumapit ang pamilya. Pumuti ang mukha. Nanginig ang kamay. Hindi gumagalaw. Pira-piraso ang hininga. Bigla siyang dumilat. Pero hindi iyon ang kanyang mga mata. Madilim, butas. Lumawak na parang walang katapusan. Gumalaw ang labi, hindi dasal, kundi utos. Malulupit. Muli-muling pantig sa wikang hindi nila maunawaan. Ngunit bawat salita ay parang bakal sa bungo. Sumigaw ang kapatid na lalaki. Nilamon daw ng huwad na Diyos. Isinaboy ang asin.
Lilinis niya ang kasamaan. Sumalo ang bunso. Nagwawala. Kumakaskas ang ama ng kasulatan. Punit ang boses. Pinunit ng ina ang damit. Para bang nag-aalis ng dumi. Naging bagyo ang bahay. Iyakan, sigawan, dasal. Siksik ang mga tinig. Parang sandaang bibig ang sabay-sabay. Umuga ang pader. Nagsisiksikan ang kapitbahay sa labas. Walang maglakas loob pumasok. Sa nipis ng pader, dinig ang sabayang hiyaw ng Diyos, demonyo, at desperasyon. At sumigaw ang ate. Hindi sigaw ng tao. Mas malalim, hindi tao. Pumunit, pinatahimik ang lahat. Umikot ang katawan. Tumitikwas ang mga galamay. Tumubig ang bula sa bibig. Pumuti ang mata. Kinakamot ang sahig na parang hayop. Nagyakapan ang magulang. Umiiyak. Hindi tumawag ng tulong. Para sa kanila, iyon ang alay. Kinuha ng langit ang nararapat. Binugbog ng kapitbahay ang pinto. Sigaw, pero nilunod ng unos sa loob. Umarko ang katawan ng ate. Tila mababali ang gulugod. Isang huling alulong. Umabot sa malayo. At biglang tumigil. Huminto ang dasal. Huminto ang kalabog. Kahit ang bunso. Naputol sa kalagitnaan. Nakatitig ang pamilya sa katawang walang galaw ng panganay. Mga mukhang blangko. Sa unang pagkakataon sa mga linggo, ganap na tahimik ang bahay. Pero sa katahimikan, mas mabigat ang tanong. Banal ba? O sinakmal sila ng kadiliman? Pagbagsak ng panganay, nakapiring ang mundo sa loob. Nag-aalon-alon pa ang usok, pero wala ng dasal. Nakatitig ang pamilya sa katawan, maputla sa tatami, para bang tumigil ang oras. Unang bumigay ang ina, yumakap. Umiiyak, nakikinig sa puso, wala. Tanging amoy ng pawis sa tabo. Umatras ang ama, nanginginig ang kamay. Linggo-linggo siyang nagsalita bilang Jade Emperor. Ngayoy pabulong, kinuha na. Anya, hiniling ng langit. Sumigaw ang anak na lalaki. Galit at takot. Hindi iyon langit, demonyo iyon. Isinaboy ang asin. Kumapit ang butil sa basang balat ng ate. Ang bunsong anak, nakasiksik. Umiindayog, binalaan ni Neja. May isang mamamatay. Naibalik ang balanse. Umalingaw-ngaw ang mga salita. Pako sa katahimikan. Nag-alala ang kapitbahay sa labas. Unay inakalang tapos na. Pero sa iba, parang buntot ng bagyo. Nang piliting pasukin ng pulis, hindi nila makakalimutan ang tanaw. Dilim, nakabalandra, ang usok, asin at kanin sa lahat ng sulok. Sa gitna, ang katawan ng ate. Baluktot ang mga galamay. Duguan ang labi sa sariling kagat. Kumakapit ang mga magulang. Parang nilapastangan ng sagradong lupa. Sigaw nila, nagsalita na ang Diyos. Walang karapatan ng iba. Ang anak na lalaki. Isinumpa ang pulis. Tinaga ng kasulatan. Ang bunso, nakapulupot sa tuhod. Paulit-ulit. Iniligtas kami ni Nesha. Hinaladkad sila ng autoridad. Kahit sa araw, di nabasag ang paniniwala. Ipinahayag ng ama ang pagkadiyos. Umiyak sa langit ang ina. Isinumpa ng anak ang pulis. At ang bunsong babae, maputla ngunit payapa. Ngumingiting mahina. May dapat mamatay. Laging may dapat mamatay. Sabi ng doktor, mas hysteria. Sabay-sabay nakabaliwan na pinakain ng gutom, pag-iisa, at relihiyosong lagnat. Asin at kanin, usok ng insenso, tuloy-tuloy na dasal. Perpektong bagyo para mawala sa sarili. Pero sabi ng mga paring naglinis, mabigat at hindi natural ang hangin. Parang nananahan ang puot sa pader. Isa'y nagsabing may matang nakatingin sa kanya habang nagriritual. Isa pa'y bumulong na hindi basta gutom ang kamatayan. Parang may sumakay sa katawan. Walang nasiyahan. Sa mata ng kapitbahay, hindi basta nabaliw ang pamilya. Pinili o isinumpa sila. Kumalat ang bulong. Hindi nang hina ang panganay, kinuha. Huling sapit iyon ng isang pagsasanib na di napigil. Para sa bunsong nagsalita bilang Neza. Simple ang kwento. Totoo ang babala. Sinubukan niyang protektahan ang ate. Ngunit may hininging bayad ang langit.
at sa kanyang mata, hindi kumukurap, buo ang paniniwala. Nabigyang bagong kahulugan ang lahat. Dasal, asin, ritual na dating katawa-tawa, naging malaon ng babala ng pamilyang hindi makawala. Histerya ba? Parusa ba? O ibang puwersang dumulas sa bahay, bumulong sa bawat tainga, hanggang kamatayan ng tanging hangganan. Iwinaksi ang bahay sa kausyong, pero iniiwasan pa rin sa gabi. Sabi nila, mas malamig doon, mabigat ang hangin. Minsan, may mumunting bulong sa likod ng tabla. At laging may parehong tanong. Kung may isang kinailangan, paano kung muling may hihingin? Nanatiling tahimik ang bahay matapos ang trahedya. Pero hindi ibig sabihin ay mapayapa. Wala na ang panganay, dinala sa ilalim ng asul na ilaw. Pero hindi nagbago. Ang natitira, kahit hilahin ng opisyal, pareho ang pananalita. Ama, Jade Emperor. Ina, dasal sa Queen Mother. Anak na lalaki, buhay na Buddha. Malayo ang mata. Bunso, mahinang nangiti. May dapat mamatay. Laging may dapat mamatay. Umiwas ang kapitbahay. Kurtina'y sarado. Pinto'y tinakpan. Kumalat ang bulong sa kausyong. Para sa ilan, kabaliwan. Para sa iba, tunay na pagsapi, pinili ang bahay na iyon. Ang panganay bilang alay. Pinakawalan ng pulis ang pamilya. Pero hindi na sila pareho. Mabagal silang maglakad. Nakayuko. Umiikot ang labi sa dasal. Umiiwas ang tao. Sabi ng ilan, kung titingnan mo sila sa mata, may aninong gumikislap. Parang hindi na lubos na tao. At ang bahay, iniwan, may tabla sa bintana. Naging sagisag ng takot. Nangangahas ang ilang bata na tumuntong sa beranda. Umiwas ang mga aso. Sabi ng dumaraan, may mga bulong mula sa bitak ng kahoy. Sabay-sabay na dasal ng pamilyang hindi tumigil. Sinabi ng ulat. Gutom, stress, sabay ang delusyon. Ngunit binabaan pa rin ng boses ng mga lokal ang kwento. Dahil nananatiling tanong ang hindi masagot. Kung tunay na nagsalita ang mga Diyos sa pamilyang iyon, sapat na ba ang kamatayan ng panganay? O tahimik lang na naghihintay ang bahay sa kausyong, matiyagang maghihintay para sa panibagong alay? Sana'y nagustuhan ninyo ang mga kwentong ito. Kung nagustuhan ninyo at gusto ninyong makinig pa, mag-subscribe at buksan ang notifications. Halos araw-araw akong nag-a-upload. Ingat at mabuhay kayong lahat.